Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, biglang kambyo si Chess Escudero. Lahat na shock, biglang umepal. Soto nagsalita. Yan mga kababayan, bagong attack dog ni PBBM. Walang alam. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto mga kaubayan, yung sinasabi nating bagong attack dog ni President Bongbong Marcos Jr. Walang alam. Dahil nga po mga kaubayan, parang ginagawa nilang mangmang ang mga ordinaryong Pilipino. Eto po mga kaubayan ang balita. Sabi niya po dito, drag back in Davao. No? Nagtatanong siya eh. Palace questions Duterte's son's efficiency. No? Yung pagiging epektibo, yung pagiging mabisa, no, na mayor ni Mayor Baste Duterte diyan po sa Davao City, kasi bumalik na daw yung mga drugs sa Davao. So totoo naman, kahit saan po, no, kahit saang city, nagbalikan talaga, ma'am. No, ma'am, attorney Claire Castro. Sabi po sa sa balita dito po sa GMA News, no. Malacanang, teka lang, napuwing ako. Mga kababayan, sabi po dito sa balita, Malacanang on Monday turned the tables on former President Rodrigo Duterte after he claimed at the campaign rally that the drug menace was back in Davao, no? Cebu and Manila. At a news briefing, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro questioned the efficiency of Duterte's son, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, if drug were back in the city. Yan mga kababayan. So, kini-question niya ngayon yung ability, no? Yung capability ni Mayor Baste Duterte to handle illegal drugs in Davao City. Alam niyo, wag yung lokohin ng wag yung lokohin ng Pilipino. You know what? Sa dami-dami ng naging mayor, si Mayor Baste Duterte lang po ang conduct ng war on illegal drugs. Pero anong nangyari? Di ba, mayroon nga po napatay na pito po ang napatay sa pag-launch nila ng war on drugs dyan sa Davao City, no? Pinahinto yung war on drugs. Tapos sasabihin mo ngayon, itong balita mga kaubayan, kasi hindi kasi nagre-research. Buti pa tayo, marunong tayo mag-research. Noong March 28, 2024, sabi dito sa balita sa Philippine Star, less than a week after Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte declared a war on drugs in the city, at least 7 drug suspects were killed during buy-bust operation. Violence that highlight the seriousness of Mayor's recent threat to outright killing persons caught using illegal drugs. Diba? Pito ng laban, drug suspect dead after Baste Duterte declares war on drugs. Tapos sasabihin mo, i-question nyo po yung efficiency, no? ni Mayor Baste as mayor ng Davao against illegal drugs. Ito po ang ebidensya na mayroon pong ginawa si Mayor Baste. Pero anong nangyari pagkatapos niyan mga kababayan? Ito na yung sinasabi kong talagang they turn the table. Ito nga, di ba? Sabi dito, turn the tables.
Talagang tinorn nila yung table mga kababayan sapagkat nirelieve po yung mga Davao Police, pati yung city director nila, mga kababayan, nirelieve. Baka sabihin nyo, baka bola lang yan. Ito po ang balita mga kababayan. No? Kaya nga, sabi ko, hindi siguro to ano ba sa thumbnail natin? Walang alam, oo, yan. Bagong attack dog ni PBBM, walang alam. Kasi puro banat lang sila ng banat. They do not do a research. No? Basta makabanat lang ng banat. Kahit hindi na, madali na lang pong mag-research ngayon. No? Madali na lang pong malalaman ng taong bayan kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. We can easily double check, no? The information that you are giving. O, ito mga kabayan, ito yung sinasabi ko, Davao Police, ito mga kabayan title. Davao Cops administratively relieve, not suspended. Oh, nirelieve nga sabi ko ba suspended? No, relieve po ang sabi ko. Ito mga kabayan. Ang total po talaga na relieve sa Davao City Police Office ay 35 PNP personnel, including the city. So yan mga kabayan, ito, 35 Davao Cops administratively relieve, no? Amid drug war probe. City director, and they are now assigned at the regional personnel holding accounting section of Police General Office 11. The relief of the 35 DCO personnel, ma'am, was based on the recommendation of the Regional Affairs Service 11 or the RIAS 11 to place these personnel under administrative relief. And it should be noted that such action was not taken lightly by the regional director, but with full deliberation and profound consideration of all the facts and surrounding circumstances of the RIAS 11 investigation. And of course, with the end view of ascertaining the truth, and ang pangyayari naman po is in accordance with the observance of the procedural due process, ma'am, aimed at ensuring transparent and of course the accountability of public officers. Well, mga kabayan, wag na lang po natin tapusin yung balitang yan. No? What I'm trying to point out here, mga karibu natin, pinasisinungalingan po natin itong sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. No? Kasi kine-question niya yung efficiency ni Mayor Baste in relation to war on drugs. Naku, alam niyo po mga kabayan, no? Na-imagine ko lang kung hindi po, ni-relieve itong 35 Davao Cops, malamang ito nagtatrabaho pa ito ngayon at malamang sa malamang mga takot na ngayon yung mga tao dyan na gumawa ng kalokohan in relation to illegal drugs. Diba? Tapos sasabihin nyo, hindi mabisa si mayor ng Davao City. Because bumalik na naman ang drugs. Diba? Sino pa ang gaganahan na magtrabaho sa war on drugs ng mga pulis kung bawat may mangyayaring war on drugs, i-relieve nyo yung mga pulis na inutusan or, diba? Hindi naman kasi dapat utusan pa yan because it is their duty, But syempre, mandated by the local authority, I mean the local chief, na si Mayor Baste. So, mas lalong strong, So, ang gusto ko lang ditong i-point out sa inyo lahat mga kababayan, that this attack dog, or I mean, tawag dito sa kanya, PCO Undersecretary Claire Castro is wrong. Doon po sa kanyang conclusion na inefficient, may lack of efficiency ang ating mayor in terms of or in relation to war on drugs. Grabe kayo. Hindi kasi well anyway. Tanggap naman na rin namin na
tayong mga DDS, no? Tanggap na rin naman natin na ganito talaga ang mangyayari. Ha? Kasi hindi pa man po, ha? Yusek, si Attorney Claire Castro ay talagang ano na to barking na to, barking dog, di ba? Attack dog na po ito, ha? Sa Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin na you are attack dog, na atake ka lang ng atake, ha? May dedepensa po para sa mga Duterte at yun ang hindi mo inaasahan, no? Taong bayan po. Okay? Well, anyway mga karibin natin, eto, nakakuha po ng aking atensyon kanina habang nag-scroll ako. Now, share ko lang din po sa inyo. About po ito sa Maharlika Investment Fund. Eto mga kabayan. Mula po ito kay Ma'am Malu Tikia, Business World. Sabi po dito, Just in, Makilala Mining Company has secured 76.4 million loan from Maharlika Investment Corporation for its copper gold project. Nako. Makilala Mining Company is the Philippine subsidiary of Australia-based Celius Resources Limited. O yan mga kababayan, ha? Pinaloan na po yung Maharlika Investment Fund, mga kababayan. $76.4 million, ha? Ang pinautang, no? Grabe. Tayo, nangungutang tayo sa ibang bansa, tapos dito pala sa atin may nangungutang din. Ang sakit sa bangsa. Di ba? Hoy, teka lang. Utang to mga kababayan. Hindi ba, ito, curious lang ako. Di ba yung Maharlika Investment Fund ay galing po yun sa, I think, SSS, Pag-ibig, di ba? Samantalang ito pong ating mga miyembro ng SSS, Pag-ibig, GSIS, hirap na hirap makapag-loan. No? Pero yung pera pala nila gagamitin para magpa-loan ng isang mining company. OMG. Mga kababayan, parang hindi yata normal, di ba? Yung pera ng mga miyembro, no? Ditong mga nasabing ano ba to, security, ano ba ito? Insurance, ayan, insurance. Hindi maagad-agad makapag-loan. Pero ang pera nila, pinaloan, pinahiram dito po sa isang makilala mining company. Ang tanong dito mga kababayan, hindi kaya niluluto tayo sa sarili nating mantika? Hindi kaya magkaroon ng inside job dito? Well, anyway, kailangan malaman po natin, mga karabin natin, no? Kung sino-sino ang mga may-ari ng makilala mining company na ito. Baka kasi mga kababayan, this is only a dummy company. You know, hindi mo maiwasang isipin yun. Huwag niyong ano yun sa amin na isipin na baka dami lang yan. Baka mga may-ari lang yan, mga congressman din. No? Di ba naisip niyo yun? Mga kababayan, naisip nyo rin ba yon na baka ang may-ari ng mining company na ito, mga congressman, mga senators din? Ha? Kumusta na yung Maharlika Investment Fund? Yan ay nagtatanong lang tayo mga kababayan. Hindi natin sinasabi na sila nga ang may-ari. Pero hindi rin natin maiwasang isipin, no? Na posible ang ganun. Posibleng mangyari na ang may-ari ng ito at ginagawa lang itong dummy company. I'm not saying that this is true. This is only opinion. Opinion lang po at ito po ang naiisip natin. Malamang hindi lang po akong nakakaisip nito, maging ikaw siguro, no? Baka naisip mo, baka bogus ito, baka isang araw mag-close lang ito, paano na? Huwag natin every possible situation, tingnan po natin yan, no? Okay. Kaya nga po mga kababayan, nang naisip ko, baka sila rin ang may-ari nito.
Baka ma-inside job tayo dito, di ba? Oh, kita mo na? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment dyan lang po. At ito na nga, bigyan po natin ng reaction to about kay SP Escudero. Ito na po. Tila nagbabago na po ang ihip ng hangin nito ni Quezon Escudero matapos po ilang araw na pinaglalaban niya na hindi po masisimulan agad. Aba, ngayon po ang bagong pronouncement ni Quezon Escudero ay magmi-meeting sila o magkakaroon sila ng caucus ng mga senador para po pag-usapan kung kailan talaga tong impeachment trial ni BP. So, ayan na, ayan na. Ito na nga bang sinasabi natin, mga kababayan, ha? Ito na. Lumalabas na po ang tunay na kulay. Nako. Alam naman natin yan noon pa, di ba? Simula nang naging waiter po ito sa Malacanang, alam na po natin kung anong mga possible na mangyayari. And that's one, mga kababayan. Ito na nga, nakikita na natin. Nako. Tama po talaga yung mga nag-comment dito dati. Sabi ko pa nga na baka totoo to. Sabi ko lang naman, pero I'm not saying na wala akong pagdududa sa sarili ko na sinabi ko yun. Siyempre nagdududa rin ako kung talaga bang straight na ito si Escudero or something na gusto niya lang pasakayin ng taong bayan, no? Parang kumbaga ano lang ba, pain lang, di ba? O pag kinagat na ng taong bayan, ops, teka, bibingwitin na, eto nang totoo. This is the reality. Oh. Kumbaga, ngayon, niluluto na po nila. Kung dati po ay namimingwit pa lang sila, no? Kaso nga, hindi nila nabingwit lahat, no? What I'm trying to point out, mga kabayan, tayo po yung isda. For example, tayo yung isda. Tapos si Escudero po yung namimingwit. Gusto niya kasi mabingwit yung loob, yung saloobin ng taong bayan na he is, no, for Vice President Sara Duterte. Syempre, meron ng kumagat doon, di ba? Pero hindi lahat kumagat doon sa pain niya. Buti na lang at hindi talaga tayo kumagat ng kumagat doon sa pain ni Escudero. At ngayon, eto na nga. Niluluto na nila. Niluluto na nila, mga kababayan, yung kanilang nabingwit. Sara. Okay, kasama rin po dyan, umiepal na po to si Tito Soto dahil po sa nagsasabi na pwede naman daw simulan na. Isa pa po itong nagpe-pressure, no, si Tito Soto, pwede na raw pong simulan. Alam nyo, yung pressure ni Tito Soto, mukhang ang pananaw dito ni Chis, pag yung mga amo ko ay hindi nasunod, delikado yung pagiging Senate President ko. So, ito lang, no? Baka yun nga siguro yung rason nila, no? Dalawa kasing naiisip ko ngayon, mga kababayan. Una, gusto nilang matanggal or ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028, diba? Kasi madi-disqualify. Pangalawang iniisip ko, no? Baka gawin nilang Vice President si Tambaloslos, no? Or di kaya si Escudero, kasi dalawa lang naman sa kanila no? Pipilian po. Or pwedeng mag-nominate, di ba? Kung sino ang pwede pang i-nominate nila, na pwedeng mag-vice president. So yan, mga kababayan, napakaano po nila, no? Teka lang. Napakaano po ng kanilang stick to the plan, mga kababayan, no? Eto na po yung stick to the plan, nagbubunga na po. Well, anyway, kung matanggal nyo po si Vice President, ano man ang inyong rason, no? Ano man, whatever the reason is, no? Sa pag-impeach ninyo kay Vice President Sara Duterte, sa palagay nyo po ba walang Duterte na tatakbo pagdating ng 2028? Diba? Siyempre meron pa. Nandyan si Baste, nandyan pa po si Paulo. Kaya patuloy lang po. Sige, i-impeach niyo, no problem, no? Wala rin namang magagawang taong bayan kasi hawak talaga nila ngayon. Kung ngayon po nila gagawin ng impeachment, maybe manalo sila, di ba? Pero kapag tapusin muna ng eleksyon, I think
may laban na po ang taong bayan para dyan sa impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte. Agree? O, kaya kayong lahat, no, kayo pong nanonood dito sa ating munting channel, please, straight na po tayo, PDP laban, no? Ha? Yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.